Nang makapasok kami ni Jorom ay sumalubong kaagad sa amin ang Becky nag-interview sa akin na napag-alaman kong Miss Mindy ang palayaw. Marahan kong kinuha ang kamay na hinawakan ni Jorom na hindi naman niya tinutulan. Mabuti naman at dumating kayo on time. Nakipagbeso to kay Jorom bago sa akin kaya natuon ang atensyon ko sa kanya. Teka, magkakilala kayo? Takang tanong nito and Jorom smiled at him as a response. Miss Mindy! Hindi pa man kami nakakasagot ay may tumawag na sa kanya na isang maarting boses. Walang iba kung hindi ang higad na nakasunod lang sa amin. Irritableng napalingon ako sa gawin nila. Muli kami nagkasukatan ng titig ni Zeus. Inis at galit. Yun ang pinapahiwatig ng mga mata niya. At talagang siya pa may lakas ng loob na magalit? I crossed my arms habang nakaangat ang isang kilay habang hindi inaalis ang mga mata sa kanila. Maarte nakapagbesong higad so I rolled my eyes. Butit bumalik ka na sa iyan si Celine at sino to napakagwapong kasama mo? Ani ni Miss Mindy na marahil hugis puso ng mga mata habang nakatitig sa asawa ko. Sekretong bilyonaryo naman kasi si Zeus, kaya ang nakakakilala lang din sa kanya ay mga taong katulad niya na nasa mataas na estado. Unlike Damon na talagang laman ang mukha sa telebisyon at dyaryo. At talagang hinintay kong sagot ng higad. Oh, he's my special someone. Here is Mr. Zeus Martin Montesilio, Miss Mindy. Proud na pakilala ng higad, kaya umangat ang sulok ng isang labi ko. Pansin ko pa ang bahagyang pagsulyap nito sa gawi ko, sa nang iinggit na mga mata. Mr. Montesilio? Wait, takang tura ni Miss Mindy bago bumaling sa akin. She's Mrs. Amelia Montesilio. How are you two related? Dahil ramdam kong para sa akin ang tanong na yon, taas noo kong sumagot. I'm his wife. Nanlaki ang mga mata ni Miss Mindy sa sagot ko. Excuse me, it's soon to be ex-wife. At talagang ang lakas ng loob mong dali ng apelidong Montesilio? Sabat naman na tribidang higad na mas lalo nagpainit ng buong kalamnan ko. Bakit? Sino bang nararapat na magdala? Ikaw na parang linta kung makakapit sa asawa ko? And for your information, may maghihiwalay ba na nagsasama na sa iisang bahay? Bakit hindi mo itanong dyan sa asawa ko? Matapang na sagot ko at peking nakangiti habang naghihintay ng sagot mula kay Zeus. Nalaki lalong mga mata ng higad nang bumaling kay Zeus. Kita ang kaguluhan at kahihiyan sa mukha nito. Enough! Tanging naging sagot ni Zeus at bigla na lamang itong humakbang patungo sa nakahilerang upuan. Iniwan ang nakatigagal na babaeng higad kaya mapangasar ako na pangisi. See? Pairap na ani ko bago siya tinalikuran na mukhang nilalamon na sa kahihiyan. Umiiling na sumunod si Miss Mindy, hawak nitong kanyang sentido na animoy sumasakit sa mga nalaman. Sananyasan ako ni Jorom na umupo sa tabi niya kaya doon ako umupo. Ang higad naman ay nagmamadaling umupo sa tabi ni Zeus. At siya pa talaga tong sobrang kapal na mukha at takot maagawan. Inis na bulalas ko sa sarili. Nag-aalburuto pa rin ang puso ko dahil kay Zeus at sa higad kaya pinipigilan ko sariling huwag mapalingon sa kinauupuan nila. Bakit ba naman kasi sa dinami-dami ng modelo sa buong Pilipinas ay ang higad na ito pang makakasama ko? Tapos talagang sinamahan pa ng asawa ko. Akala ko swerte ako sa trabahong to. Yun pala may kakambal pang kamalasan at panira. Just focus, huwag mo ipakitang sobrang apektado ka. Kaya namumuro yung stupido mong asawa dahil lagi mo ring hinahabol kahit pinapamukha na sa'yo may iba na siya. Seryosong tura ni Jorom. Hindi ko alam kung pangaral ba o pangungutya dahil sa kagagahan ko sa pag-ibig. Napalabi ako't hindi na lang sumagot dahil tama naman talaga siya. Hanggang sa tinawag na kaming lahat ni Miss Mindy para tumungo sa backstage. Kaya kahit hirap na makapag-focus ay ginawa ko pa rin ang makakaya ko. Wala na akong pakialam sa higad. As long as ay hindi niya ako ginugulo ay palalampasin ko na munang kakatihan niya. Huwag na wag lang talaga siyang magkakamaling lumapit ulit dahil hindi ako magdadalawang isip na kalmutin ang makapal niyang mukha. Kahit nasa publiko pa kami ay hindi ko kailanman matatakot kapag ako na talagang inagrabyado. May kanya-kanya naman kaming makeup artist at taga-bihes kaya mabilisan kaming natapos lahat. Saktong-sakto sa oras ng pagrampa. Hindi ko alam kung paano ko nagawa ng maayos ang trabaho sa kabila ng puso kong nag-aalburuto sa sakit. I just did my best. In-apply kong na-experience ko dati bilang modelo.
ni hindi ko magawang tumingin sa direksyon ni Zeus dahil baka mawala ako sa konsentrasyon. Yeah, he's my strength but he's also my weakness. Ganun nga siguro kapag sobrang mahal mong isang tao, nagiging malakas ka pero siya rin ang dahilan ng panghihina mo. Congratulations everyone! Ang gagaling niyong lahat! Lalo ng bago natin na si Amelia! Hiyaw ni Miss Mindy nang matapos ang show. Abot tengang ngiti nito nang lumapit sa akin. Talagang hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. It's your first day but you did an excellent performance. Puri nito sa akin so I smiled happily. Sobrang nakahinga ako ng maluwag. I did it and I'm proud of myself. Tsk, halatang nagpapasikat lang naman. Rinig kong sambit ng higad na katabi lang ng ibang mga modelo. Nagpaparinig pa to. Halatang hindi matanggap na naungusan ko. Tinasan ko lang siya ng kilay at mapang-asar ng nginitian. Nope, magaling talaga ako at mas gagalingan ko pa. Puno ng kumpiyansang ani ko bago tumalikod para makapagpalit na ng masusuot sa dressing room. Pagkatapos ay lumabas na rin ako at agarang hinanap ng aking mga mata si Zeus. Kaso, nadismaya lang ako nang hindi ko ito makita. Shit, baka nakaalis na kasamang higad. Ang bagal mo kasi Amelia. Inis na palat ako sa sarili. Hey, grabe ang galing mo. Biglang tura ni Jorom habang lumalapit sa kinatatayuan ko, kaya bahagya ako napatigil. Maliit na bagay, I responded with a wink. Siyempre, proud din talaga ako sa sarili ko for doing it well, despite sa kinakaharap na problema sa puso. Sa kondo ng stupido mong asawa ka ba uuwi? Iatid na kita, may dadaanan din ako doon. Offer ni Jorom. Talagang stupido ang tawag nito kay Zeus habang si Lorna naman ay asawang hilaw. Alam kong inis din talaga sila kay Zeus dahil sa mga pinagdaanan ko kaya hinahayaan ko na lang sila. Well, wala na rin naman ditong magaling kong asawa kaya sasabay na lang ako kay Jorom. Kaso bago pa ako makatango para tanggapin ang alok niya ay biglang may barito ng boses na nagsalita. She'll go with me. Ani ni Zeus kaya napaawang ako nang mapansing nakalapit na pala ito sa amin. Bakit pa? You're with someone else? Bakit hindi ang babae yun ang ihatid mo? Jorom seriously uttered, kaya umigting ang panga ni Zeus nang tumingin sa kanya. At sino ka ba para pagsabihan ako? Kita kong pagkuyom ng kamao ni Zeus. Ramdam ko kaagad ang namumong tensyon sa dalawa. Napalunok ako ng laway. Teka, tama ba itong naririnig ko? He wanted me to go with him. May punto rin naman kasi si Jorom. Bakit nga ba hindi na lang si Celine ang ihatid niya? Tutalang higad na yun naman ang kasama niyang pumunta dito. Masakit mang isipin yon, but that's the reality. Hindi ko kasi makuha kung anong gusto ni Zeus at kung anong klaseng laro itong ginagawa niya. At bago pa ako makapagsalita ay naramdaman ko ng paghila nito sa kamay ko kaya pakaladkad ako na pasunod. I felt the heat of his palm kaya mas lalo nagwala ang puso ko. Ramdam kong mga matang nakatutok sa amin. Zeus! Celine called his name out loud ngunit hindi man lang ito nagawang balingan ni Zeus. Hanggang sa nakarating kami sa nakaparadang sasakyan niya ay napakabilis pa rin ang pintig ng puso ko. Get in. Barito ng utos niya nang mabuksan ang sasakyan kaya wala sa sariling pumasok ako dala pa rin ang pusong nagwawala. Sumakay din siya kaagad at pinaharurot ng takbo ang sasakyan paalis. Gabi na, the darkness already invaded the surroundings. Nakakaramdam na ako ng gutom at kapaguran. Napakatahimik naming dalawa sa loob. Pero kung naririnig lang niya ang dibdib kong nagwawala, ay tsak na mabibingi siya sa lakas ng pintig nito. Galing ako ng resort, pabalik na ako dito na tumawag si Celine. Nasiraan siya ng sasakyan sa daan kaya ako siya tinulungan at hinatid. There's nothing more. Biglang seryosong paliwanag ni Zeus kaya napaawang ako sa pagtataka. Did I hear it right? Why he's explaining everything kahit na hindi naman ako nagtatanong. Tumingin ako sa kanya but he's just seriously staring at the highway. Nakafocus sa pagmamaneho. I cleared my throat. I am not asking. Marahan na sagot ko, ngunit may tunog inis pa rin. Kung totoo mang walang namamagitan sa kanila ng babaeng yon, bakit hinahayaan niya ang higad na yun na yumapos sa kanya na sobrang higpit na parang pagmamayari siya? Plus hindi ko pa nakakalimutan ang pagpunta-punta noon sa kondo niya, noon habang ako'y mahigpit niyang pinagbabawalan. In case you're gonna ask, he answered na hindi malang bumabaling ng tingin sa akin. And you? Didn't I told you to stay at home hanggat hindi pa ako nakakabalik? Why don't you dare to explain kung bakit kasama mong lalaking yun? At kailan ka pa nagtatrabaho bilang modelo? Sunod-sunod na tanong niya like he cared for me at all. May pakina ba talaga siya sa akin? At kung anong mga ginagawa ko sa buhay?
He's making me insane for thinking real hard. I tried to call you pero hindi kita matawagan. I even sent you a message. Nagkataon lang na nakasabay ko si Joram. I also didn't know na sa agency na yun siya nagpa-part-time bilang modelo. And for your last question, it's my first day today. Kahapon lang ako natanggap. I straightly answered with all the honesty. Wala na akong dapat pang ipagsinungaling kagaya nun. What for? Bumalik na naman ang dating Zeus na kilala ko. Useless din magpa-impress pa sa kanya dahil papaniwalaan niya pa rin ang gusto niyang paniwalaan kahit mali. Pinilit ko sariling magpakatatag kahit ang totoo'y nilalamon na ako na nag-uumapaw kong damdamin. Kahit pagbabalik-balik na rin man ang mundo, sobrang saya ko pa rin ngayon. His simple gesture like this made me so head over heels in love with him all over again. Despite everything, mahal na mahal ko pa rin siya. Ako pa rin ang Amelia na titiklop at titiklop pagdating sa kanya. Takang napatanaw ako sa bintana nang biglang huminto si Zeus sa tapat ng isang famous resto. Let's eat dinner here. I'm hungry, he said directly. We'll eat together here? Kunot noong tanong ko. Why? Ayaw mo? Then you're free to go. Magabang ka na lang ng taxi. He straightly uttered so unfiltered bago na unang bumaba. Anong ayaw ko? Siyempre gustong gusto. Hindi lang talaga ako makapaniwala na magkasama na kaming kakain ngayon sa labas. At take note, inaaya niya ako ngayon kahit na bumalik ng alaala niya. Lahat na ata namang imposibleng bagay na hindi ko akalaing mangyayari ay ginagawa na niya ngayon. Una ang pagligtas sa akin at ang pag-alok ng kondo niya tumira. Tapos ngayon ito na naman. What's next? Is he going to give our marriage a chance? How I wish. Sana ganun na nga't doon na kami papunta. Thank you. Puno ng emosyon na sambit ko nang makarating kami sa kondo. I just want to thank him for everything today. Sa paganyayang sumabay sa kanya pa uwi plus the dinner treat. Yeah, he just simply answered bago tuloy-tuloy na pumasok sa loob. Sumunod ako at napahinto nang sumalampak siya ng upo sa couch na parang pagod na pagod. Zeus, saan nga pala ako matutulog? Nautal na tanong ko. Medyo nakakaramdam pa rin kasi ako ng hiya. Nagkasalubong ang kilay niya na tumingin sa akin. The other room? Saan pa dapat? Makahulog ang tanong niya kaya napalunok ako. Saan ba dapat? Pwede bang sa kwarto niya at nang makatabi siya? Oh shit! My face heated dahil sa sariling naiisip. I see. Akala ko kasi dito sa couch. Nautal na palusot ko sabay kamot sa ulo. Hindi ko na hinintay ang sagot niya tuloy-tuloy na tumungo sa kwarto. Napahawak ako sa dibdib na makapasok. Kadalasan talaga inaatake ako ng labis na pagpapantasya. Ayan tuloy, ako ang napahiya. Pero hanggat pantasya lang din naman talaga lahat dahil alam ko na sa ngayon ay malabo nang maibalik ang masayang buhay namin na magkasama noon sa loob ng 4 na taon. Inabala ko na lang ang sarili sa pag-aayos ng mga gamit ko para ilagay sa cabinet at pagkatapos ay napagpasyahan ko mag-shower para naman maging preskong katawan bago humilata sa kama. Hubot-hubad ako sa loob ng banyo. Sariling banyo naman ito ng kwarto kaya kampante ako. Madali ang ligo lang ginawa ko dahil nakaligo naman ako kanina bago umalis. I was about to open the door when I heard knocks kaya marahan kong pinihit ang doorknob ng pintuan ng banyo para sumilip sa labas. Naiwanan mo yung dala mong bag sa kotse. Your mom is calling you. Kanina pa. Kaya kinuha ko na. It's Zeus' voice. Nakapasok na to sa kwarto. Thank you. Pakilagay na lang dyan sa kama. Sagot ko. Pati dala kong bag ay naiwanan dahil sa kaharutan ng isip ko. Ako na lang ang tatawag kay mami mamaya para malaman ko kung anong kailangan niya. Akmang lalabas na sana ako nang maalalang wala pala akong dalang tuwalya sa loob ng banyo kaya nakagat kong ibabang labis sa katangahan. Zeus, are you still there? Tanong ko nang wala na akong marinig na boses mula sa kanya. Yeah, why? Tipid na sagot niya kaya naglakas loob na ako. Pwede bang pakiabot yung tuwalya? Pakiusap ko dahil nakakaramdam na rin ako ng lamig sa katawan. I heard footsteps, mukhang naglalakad na to patungo sa banyo, kaya bahagi ako nagtago sa likod ng pintuan. Medyo nilakihan kong awang habang naghihintay sa kanya. At maya-maya lang ay nakita ko na ito kaya muli ako napasiksik sa gilid ng pintuan. Here, pinasok niyang kamay sa pintuan para iabot ang dalang tuwalya kaya't mabilisan ko tong kinuha. Thank you, ani ko at nagmamadaling tinakip ito sa basa at hubad na katawan. Lumabas din ako kaagad ng matapos. Kaso nabungaran ko si Zeus na nakahiga sa kama na animoy chill na chill kaya napatili ako. Ah! Bakit nandito ka pa? Sambulat ko kay napatingin ito sa gawi ko.
Napalunok ako ng marin nang mapansin ang malakit na paghagod nito ng tingin sa aking katawan mula ulo hanggang paa. Hinigpitan ko lalong hawak sa tuwalya. Nakaramdam bigla ako ng init sa titig nitong nakakatunaw. Alam kong wala siyang naaalala na minsan niya ng pinagsawaan ng katawang ito pero hindi ko talaga mapigilang makaramdam pa rin ng hiya at pagkailang. Why? It is still my room though. Walang paligoy-ligoy na sagot nito bago tumayo. And next time, just fix yourself well so I wouldn't think that you're flirting with me. Anitong kagat pang ibabang labi niya bago nagtagal ang mga mata sa bandang dibdib ko kaya napayuko ako para matignan ang sarili. At ganun na lamang ang pamumula ko ng mapansing. Sobrang lantaran pala ng dibdib kong tanging cherry lang ang natatakpan ng maayos sa tuwalya. Shit, my whole system heated like a fire. Mapanuksong umisi si Zeus bago lumabas ng kwarto. Naiiwanan akong pulang-pula at hindi makaimik dahil sa kahihiyan. What was that? Bakit mas naisip ko pa na siya itong nakikipaglandian sa akin? His actions speaks it well and his eyes were shouting for lust? Shit! Natapi kong noo bago nagmamadaling nagbihis. Sa mga nangyayari para kaming bagong mag-asawa na hindi pa kilala ang isa't isa. Para kaming mga berhen na hindi pa nahawakan o nakikita ang katawan ng isa't isa. Goodness! Napailing na lang ako't pilit winawaksi sa isipan ang nangyari. Mom, pasensya na nasa banyo ko kanina. Kaya hindi kita nasagot. Napatawag ka? Paliwanag ko na sagutin ni Mommy Anita ang tawag ko. I called her back matapos mahiga sa kama. It's fine anak. Kamusta ka na? Ramdam ko kagad ang concern sa boses ni Mommy. Kamusta na nga ba ako? Right now, I can say that I am very much happy. Ibang saya sa puso kong hatid ng pagsasama namin ng asawa ko ngayon dahil wala na itong halong kasinungalingan o kaplastikan. I'm very much fine, Mom. Zeus and I are doing well. Dito na ako sa kondo niya nakatira. We're living together now. Maluhaluhang balita ako. Hindi na ito kasinungalingan gaya noon na palagi kong binabaligtad ang istorya para lang magmukha akong maayos at masaya. Para hindi na siya mag-alala at mag-isip ng ano paman. Hindi ko na kailangang gumawa ng kwento. Alam na rin kasi nilang balita na nanumbalik na ang alaala ni Zeus. Yun nga lang nakalimutan niya naman ang alaala at pangyayari na meron kami. That's good anak. I'm so happy to hear that. Sana wag na kayong mag-away mag-asawa. Sana tuloy-tuloy na yan. Masayang tura ni Mami. Siya nga pala, may nabili akong hotel dyan sa Manila para sa inyong magkapatid. Benenta ko ng ibang properties ko para mabili yun. Amanda will manage it. Just tell me if you're interested to handle a business. I'll buy another one for you. Salaysay ni Mami na ikinabuga ko ng hangin. That's a huge offer though. Mom, no need. Kontento na ako dito. At saka alam mo namang kailangan ko maging full-time wife sa asawa ko. Isa pa, bumalik na po ako sa pagmamodelo. Kahit papano may sarili na rin akong kita. Paliwanag ko. Ano nga naman ang alam ko sa pagnenegosyo? Si Amanda nag-aaral at nagtapos ng kursong Business Administration pagkatapos niyang manganak at saka hindi naman kami magkatulad ng gusto. Kung siya natitiis niya si Damon kahit halata namang mahal niya, ako hindi ko kayang hindi makita at makasama si Zeus. Rinig kong paghinga ng malalim ni Mami. I understand, but if you change your mind, just tell me. Papunta si Amanda dyan maybe this month or next month. Pag-uusapan pa namin to na kapatid mo. Ingat ka anak ha, balitaan mo ko palagi. I miss you. Ani ni Mommy, kaya't nakagat kong iba man labi para pigilan ang sariling wag maiyak. Salamat Mom, I miss you too. Mag-iingat kayong palagi, kayo ni Amanda. Emosyonal na sagot ko bago naputol ang tawag. Sunod kong naisipan na tawagan si Damon, ipapaalam ko sa kanyang plano ni Mommy at Amanda. It is also a help sa perang na itulong niya sa akin noon. Aside from that, magagwardyahan niya na rin si Amanda towards Zeus. I'm just paranoid. Takot ako magkitang muli ang dalawa dahil alam ko kung gaano na in love ang asawa ko sa kakambal ko. Kailangan kong kumilos ahead of time. Thanks, ako nang bahala sa lahat. Tipid na sagot lang nito before he ended the call. Nakahinga ako ng maluwag pagkatapos. Alam kong wala na akong dapat pang ikabahala dahil kikilos at kikilos si Damon. Inayos kong pagkakahiga at marahang ipinikit ang mga mata. I was about to sleep na makarinig ako ng parang basong nalaglag at nabasag kaya napabalikwas ako ng bangon at dali-daling lumabas ng kwarto. Wala naman ako nakitang tao sa sala kaya naglakad ako patungong kusina. And there, nakita ko si Zeus na nagpupulot ng bubog mula sa nabasag na baso. Zeus! Taranta ko tong nilapitan at mabilis na hinawakan ng kamay nitong dumudugo. Shit, I'm just too careless.
Umiiling na sabi niya and he seemed drunk kaya napangat ang mukha ko para matitigan siya. At hindi nga ako nagkakamali. Nakainom nga siya at mukhang lasing na. His cheeks turns red. Medyo naniningkit na rin ang mga mata niya. Ngayon ko lang na-realize na maaring kanina pa siya umiinom. Nung pumasok siya sa kwarto ko kaya marahil mukha siya nanunodyo. Stay here. Kukuha lang ako ng gamot. Nagmamadali akong tumayo at tumungo sa mga cabinet. Mabuti na lang at nahanap ko naman kaagad ang medicine kit. Inalalayan ko siyang tumayo para malinisan ang kamay niya may sugat bago ito nilagyan ng bandage. Next time, huwag kang magpulot ng bubog. Lalo pat nakainom ka, mabuti na lang hindi malalim tong sugat mo. Palatak ko. Okay mom. Anitong nanginis pa kaya salbong ng kilay kung tiningnan siya. Ngunit hindi rin ako nakapagsalita dahil parang namadid ang bibig ko nang magpang-abot ang mga mata namin. He's staring at me at mukhang kanina pa siya nakatitig. Oh my goodness! Yung puso ko nagwawala na naman. Thanks. Marahang sabi niya kahit parang nanumbalik ako sa realidad at dali-daling tumayo. Yeah, you're welcome. I uttered with my voice shaking. Buwisit na puso, napakabilis magwala. Aalis na sana ako nang mapansing hirap siya sa pagtayo kaya napahinga ako ng malalim bago muling lumapit sa kanya para alalayan siya. Napasobra atang inom ko. She chuckled at nang dumampi ang kamay nito sa bewang ko'y mas daig ko pa ang lasing sa labis na pag-init ng pisngi at buong kalamnan ko. Diyos mio, napakarupok ng katawang ito. Mukha nga, tanging sagot ko na lang at pilit binabaliwalang pagsabog na nararamdaman. Dahan-dahan ko siyang inalalayan hanggang sa makarating kami sa kwarto niya. Marahan ko rin siyang pinahiga at nang masigurong mukhang maayos na siya ay tumayo na rin ako. I'm ready to leave when he says something that made me stop. Why are you still helping me? Bakit hindi mo ko magawang layuan despite sa mga nagawa ko sa'yo? Are that numb? Wika niya sa papikit-pikit ng mga mata. He's drunk pero klarong-klarong bawat katagang binibigkas niya. Napatigagal ako nang napatitig sa kanya. I love you so much. That's the only reason kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin ako. Kung bakit hindi kita magawang bitawan. Kung bakit tangat manhid pa rin akong sumusunod sa'yo. Emosyonal na sambit ko. Mahina lang kaya hindi ko alam kung naririnig ba niya. Now you're making it hard for me to continue the annulment. Dagdag pa niya bago siya tuluyang napapikit. I froze in a moment dahil sa narinig. Bigla na lamang naglaglagan ng mga luha sa mga mata ko. Hindi ako bingi. I hear these words loud and clear. I am so happy to know what he truly feels. Sabi nila kapag nakainom ang isang tao ay doon nalalabas ang tunay na nararamdaman. Kaya malaking posibilidad na ngayon pa lang nagdadalawang isip na si Zeus sa patuloy na planong pakikipaghiwalay sa akin. Nakapasok na ba ako sa puso niya? Dahil kung kulang pa, handa akong gawin lahat hanggang sa tuluyan ako makapasok. Na kahit noon ko pa ginawa hindi ko kailanman magsasawa. Dahil sa pagsasama at nalalaman ni Zeus tungkol kay Amelia, tuluyan na rin kayang nahulog ang loob nito kay Amelia? Mangyayari na bang matagal na pinapangarap ni Amelia ang mahalin din ng kanyang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.